Hello? Hi! God is good? All the time. Palapakan muli natin ang Panginoon for the second time. Ngayon po ay panahon ng Kwaresma. At isa sa mga mahalagang tanong, kaya mayroong Kwaresma, ay yung tanong na bakit? Hindi lamang dahil bakit may Kwaresma, o hindi ang tanong sa panahon ng Kwaresma, bakit tayo nabubuhay? Pwede bang ulitin natin? Bakit tayo nabubuhay? At sa mga araw na ito, sana'y masasagot natin. Sapagkat kung masasagot natin ito ang kahulugan ng pagkabuhay, pagkamatay at pagkabuhay ng Panginoon. Alam niyo, isa sa pinakamahirap saguting tanong ay yung bakit. Di po ba? Kayo ba natanong na ng mga anak ninyo, kapatid o ng kaibigan, bakit? Tumor sa colon, sa intestine, ito po ay inalis at pinagdugtong muli. At tanong ko kay Lord, why? Di ba sapat na naglilingkod? Bakit kaya bibigyan pa ako ng cancer? No? Kaya lamang mabuti si Lord. Kasi po, nang ito ay matagpuan, aksidente lamang po. No? Nagkataon na ako ay nag-LBM at nag-hemorrhoid. Kaya ang sabi ng doktor, magpa-colonoscopy na kayo. Kaya nung pong ako ay nag-colonoscopy, nakita po ang tumor sa aking intestine. Kaya't agad ang sabi ng doktor, putulin. At sabi ko sa doktor, tinatanong ko noon, Lord, why? Bakit ako dinudugo? Yung pala, may gustong sabihin sa akin si Lord. Mayroong kang dapat gamutin sa maagap na pagkakataon sapagkat mayroon kang tumor. Ang sabi ko doon sa doktor, blessing pala in disguise na ako'y dinugo. Dahil natagpuan, stage 1 pa lamang ang aking cancer. Kaya pwede pang gamutin. Minsan po talaga ganon, ano? Tinatanong natin, why? Akala natin walang ginagawa ang Panginoon. Pero sa bandang huli, mayroon pala siyang plano sa atin. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Ha? Kaya po, naalala ko yung isang tao, mayroon pong tao na lagi niyang tinatanong, ano ba ang ginagawa ng Diyos? Kaya sabi niya sa pari, parang walang ginagawa ang Diyos. Tingnan niyo ang mundo natin. Laganap ang digmaan, laganap ang nakawan, kasamaan, laganap ang iba't ibang mga sakit, naghihirap ang tao. Ano ba ang ginagawa ng Diyos? At ang sabi ng pari sa kanya, may ginawa ang Diyos. Ano po ang ginawa ng Diyos? Ginawa kanya. Ginawa niya ako, ginawa niya tayo. Ano ang ibig sabihin ng pari? Ang ibig sabihin ng pari, may ginawa ang Diyos. At ano ang ginawa niya? Ginawa niya tayo. Tayo ang babago sa mundo. Tayo ang kikilos para baguhin ang hindi tama. Amen? Palampakan natin ang Panginoon. Ha? Kaya lang po, kadalasan, nagagapi tayo ng reklamo. No? Sabi ko nga, tayo mga poor. Alam niyo ba yung poor? Hindi ho mahirap. Poor reklamo. No? Yan ang marami sa atin. Puro reklamo. Tingnan na lamang po natin sa mga pagbasa ngayon. Sa unang pagbasa sa aklat ng Exodo, ang mga Israelita nagreklamo. Pinalaya na nga sila sa pagkailipin sa Ehipto. Doon sila'y nasa ilang, naghahanap sila ng inumin. Kaya ang sabi nila kay Moises,
dinala mo ba kami dito? Sa ilang, inilayo mo kami sa Ehipto para mamatay sa uhaw? Anong ginawa ni Moises? Ang ginawa ni Moises, nagdasal, nanalangin sa Panginoon. Ano ang sabi niya? Ano ang gagawin ko? Alam niyo, ito po yung magandang aral sa atin ni Moises. Kapag tayo may problema, kadalasan, hindi natin isinasama si Lord. Maganda po kapag tayo may problema, magdasal din tayo, tanungin natin, Lord, ano ang gagawin ko? Pwede bang ulitin natin? Yan ang magandang gawin natin kapag may problema. At ano ang gagawin ni Lord? Liliwanagan ang ating isip. Kaya ano ang sabi ng Panginoon kay Moises? Kunin mo yung tungkod. At ang sabi sa kanya, ihampas mo sa bato at bubukal ang tubig. Ano ang ginawa ni Moises? Sinunod niya ang Panginoon. Nang kanyang hampasin ang tungkod, ang bato, bubukal ang tubig. Ano ang aral sa atin? Anong aral sa atin ng unang pagbasa? Ang aral sa ating malinaw ng unang pagbasa ay ito. Dinidinig ng Diyos ang ating panalangin. Amen? Pwede ba ulitin natin? Sabihin mo sa katabi mong nag-aalinlangan. Palakpakan muli natin ang Panginoon. Ha? Iyan ang huwag natin kalilimutan. Dinidinig ng Diyos ang ating panalangin. Pero ano ang kailangan natin? Ano ang kailangan natin para dinggin tayo ng Panginoon? Ang kailangan po natin ay pananalig sa Diyos. Pananalig sa Diyos. Pwede bang ulitin natin? Pananalig sa Diyos. Iyan ang kailangan mo, kapatid. Kung gusto mong dinggin ka sa iyong dasal, kailangan mayroong pananalig. At ang tanong, ano ba yung pananalig? Ang ibig sabihin ng pananalig, ibigay mo ng buong buo ang sarili ng walang pagdududa. Yon ang pananalig. Ibibigay mo ang sarili ng walang pagdududa. Kaya nga yung pananalig, para o yung salitang sandig. Kapag kayo nakasandig sa pader, pag nawala ang pader, ano mangyayari sa inyo? Bubuwal. Kasi yung lahat ng bigat nyo, inilagay ninyo doon sa pader. Ganyan din po ang pananalig. Bukas po ako'y makikimo. Hindi ko alam ang mangyayari. Tatanggapin ba ng aking katawan? Pero ako'y nananalig. Dahil alam ko ang Diyos ay mahabagin. Ang Diyos ay mahabagin. Amen? Mawain ang Diyos. Iyan ang ating huwag kalilimutan. Kaya nga po, ano yung sabi sa atin sa ikalawang pagbasa? Sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, anong sabi? Dahil sa pananalig sa Panginoong Hesus, napawalang sala tayo. Dahil dito, may kapanatagan tayo. Yan pala ang kailangan natin. Gusto mo ng kapanatagan, huwag mong hanapin sa kayamanan. Gusto mo ng kapanatagan, huwag mong hanapin sa mga politiko, sa kapangyarihan. Gusto mo ng kapanatagan, huwag mong hanapin sa barkada. Wala sa mundong ito ang kapanatagan. Ang kapanatagan, nasa Diyos lamang. Kaya po may awitin. At ito ang aral sa atin sa ikalawang pagbasa. Sa Diyos lamang mapapanatag ang ating buhay. Amen? Pwede ba ulitin natin? Sa Diyos lamang mapapanatag ang ating... Sabihin mo sa katabi mo, baka hindi panatag ang buhay niya. Sa Diyos lamang mapapanatag ang ating buhay. Palapakan muli natin ang Panginoon. Ha? So yan ang dulot sa atin ng Kwaresma. Kapanatagan. Pero mga kapatid, saan magsisimula ang kapanatagan? Paano tayo magiging panatag sa Diyos, sa Panginoon? Ang simula ay sinasabi ngayon sa atin sa Ebanghelyo. Ano ang nakita natin sa Ebanghelyo? Ang pagtatagpo ni Jesus at ng babae. Kailangan makatagpo muna natin ang Panginoon. Hindi ka pwedeng maging panatag kung hindi mo makakatagpo ang Panginoon. Kaya po sa Ebanghelyo ating narinig, nakatagpo ng Panginoong Jesus ang babae doon sa balon. Pero alamin niyo kapansin-pansin na ang babae, kayo ba'y narinig ninyo yung Ebanghelyo? Amen? Oo. Anong pangalan ng babae?
Akala ko ba nakinig kayo? Ha? Ano ang pangalan ng babae? Inantok siguro kayo nung binabasa. Walang pangalan yung babae. Walang pangalan. Bakit walang pangalan? Kasi po, yung babaeng ito, walang pangalan kasi tayo yung babaeng iyon. Ang babaeng iyon ay simbolo ng mga tao na nais ng Diyos na muling mabalik sa kanyang piling. Nais ng Diyos na ang babaeng ito ay magbalik loob sa kanya. Kaya walang pangalan sapagkat yung babae, tayo yun. Tayo ang tinatawagan ng Panginoon, magbalik loob ka sa akin. Kaya nga po itong babaeng ito ay kinausap. Sa katunayan, nilabag ni Jesus ang kaugalian. Sapagkat ang kaugalian ng mga Hudyo, bawal sa isang babae makipag-usap sa isang lalaking hindi niya kakilala. Pero hindi naging sagabal yon sapagkat may plano si Jesus para sa atin. At nang tanongin itong babae, idalin mo rito ang iyong asawa. Anong sabi ng babae? Wala akong asawa. Kaya anong sabi ng Panginoon sa kanya? Oo, wala kang asawa sapagkat marami ka ng inaasawa. Wala tayong maililihim sa Panginoon. Amen. Pwede ba ulitin natin? Wala tayong maililihim sa Panginoon. One more time! Sabihin mo sa Panginoon malihim. Sabihin mo sa kapwa mong malihim. Sabihin mo, wala tayong maililihim sa Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Ayan. Kaya nga ba't, ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? Kung alam mo lamang kung sino itong humihingi ng tubig sa iyo, ikaw ang hihingi sa kanya. Kaya ang sabi ng Panginoon, ano ang sabi ng Panginoon? Ang umiinom ng tubig na ibibigay ko, hindi na mauuhaw. Sumagot yung babae, bigyan po ninyo ako ng tubig na yan. Siguro itatanong ninyo, ano bang tubig yon? Mineral water? Distilled water? Anong tubig? Kahit ito distilled water, ay mauuhaw tayo. Ang tubig na tinutukoy ni Jesus ay walang iba kung hindi ang kanyang sarili. Ang ating pakikipag-ugnay kay Jesus. Si Jesus ang tubig na pupuno sa ating pagkauhaw. Pwede maulitin natin. Si Jesus ang tubig na pupuno sa ating pagkauhaw. One more time. Kaya ito ang mensahe sa atin ngayong linggong ito. Kaya pag tinanong kayo ng kasambahay ninyo, may natutuhan ba kayo? Saan kayo nagsimba? Sa Baraswain. O may natutuhan ba kayo? O ano ang natutuhan natin? Si Jesus ang tubig na pupuno sa ating pag... One last time! Ay, salamat po. Pasensya na po kayo, pinag-uulit-ulit ko. Sapagkat kung hindi malinaw sa inyo ang mensahe ni Lord, magsimba kayo ulit. Kasi hindi kompleto. No? Makakatulog na po ako mamayang gabi. Sapagkat alam ko, nasabi ko sa inyo ang mensahe sa linggong ito. Ano nga po ang mensahe? Kung tanungin naman kayo, paano yun? Paano ba si Jesus bilang tubig na pupuno sa ating pagkauhaw? Tandaan po natin yung salitang tubig. Meron pong 5 letra. Ano po yung 5 letra? Nako, para mahina kayo. Hindi pa yata kayo kumakain ng tanghalian, ha? Kakaya ko. One more time! T-U-B-I-G. Kung gusto natin si Jesus maging tubig na pupuno sa ating pagkauhaw, T. Ano pa yung T? Tapat na magtiwala sa Diyos. Ulitin po natin. Tapat na magtiwala sa Sabihin mo sa katabi mo, tapat na magtiwala sa Diyos. Palapakan natin ang Panginoon, ha? Walang pakikipagtagpo sa Diyos. Walang pananalig kung walang tapat na pagtitiwala sa Diyos, no? At para tayo uunlad sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, si Jesus bilang ating tubig, kailangan din
ang susunod na letter. Ano po yung susunod na letter? U. U. Ang ibig sabihin ng U, unahin ang mas mahalaga. Ulitin natin. Unahin ang mas mahalaga. Sabihin mo sa katabi mo. Unahin ang mas mahalaga. Ano ba ang mas mahalaga? Ano ba ang mahalaga? Ang mahalaga sa buhay, ugnayan. Tandaan po ninyo, ang mahalaga sa buhay, ugnayan. Huwag niyong isakripisyo ang ugnayan sa pera, sa mana, o sa ano paman. Ang ugnayan ang mahalaga sa buhay. Ugnayan sa pamilya. Tatalikuran kayo ng lahat. Babalik kayo sa pamilya. No? Ugnayan sa kapwa-tao. Nakalulungkot po. Minsan nanonood ako. Yung tao, ang alaga niya, alam niyo, unggoy. Ha? Maraming naghihirap ng mga tao, pero ang alaga niya, unggoy. No? At yon ang kanyang binibihisan. At nang siya'y namatay, ang pinamanahan, yung unggoy. No? So, nakita natin ang maling pagpapahalaga sa buhay. No? At ano po yung susunod? Letter B. Ito ang kailangan, lalo sa panahon ng Kwaresma, baguhin ang masamang ugali. Ulitin natin. Sabihin mo sa katabi mo. Sabihin mo sa kanya, umayos ka na. Palakpakan natin ang Panginoon, ha? Matatapos na naman ang mahal na araw. Sana may nabago sa ugali natin. Ha? At ang susunod po, bago ang huli, letter I. Ano yung I? Ang kaugnay ni Jesus. Kung si Jesus ang tubig, napupuno sa ating pagkauhaw, ito ang kailangan natin. I. Inaamin ang pagkakamali. Ulitin natin. Sabihin mo sa katabi mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Ha? Ang umaamin ng pagkakamali, yun yung matapang. Yung ayaw umamin, yun ang duwag. No? Kaya po sa mga magulang, kapag inamin ng anak ang kasalanan, huwag nyo nang parusahan. Mahirap pong umamin ang kasalanan. Kaya tingnan nyo ngayon ang mga politiko natin. Siguro, nung sila'y mga bata, pag umaamin sa kasalanan, pinapalo pa. Kaya ayaw na umamin. Bistado na, hindi pa inaamin. Kaya po, yan ang sakit ng lipunan natin. Ha? Turo ng turo. Baka kagaya naman ako, kayo ng misis na kausap ko. Sabi ng misis, ay ako, Father, ako po, kapag ako'y nagkasala sa mister ko, inaamin ko. Ba, ang ganda ng misis na yun, ano? Kailan ba yun? Ay, hindi pa po nangyayari yun. Ay, hindi totoo yun. Ha? So, yun. Inaamin ang pagkakamali. At ang uli po ay letter G. Ano po yung G? Pero bago ko sabihin yung G, ano nga po yung T? Tapat na makakalimutin. Ano po yung T? Tapat na magtiwala sa Diyos. Ano po yung U? Unahin ang mas mahalaga. At ang mahalaga ay ugnayan sa Diyos, sa pamilya, sa kapwa. No? Ano po yung B? Ayun, buti pa yung mga bata, naaalala. No? Ano po yung I? Inaamin ang pagkakamali. Yun pong mahalagang katangian natin. No? At ang huli po ay letter G. Ito po ang mahalaga. Kasi pag wala din ito, ay walang ugnayan na nangyayari. No? Ang ibig sabihin ng letter G, gawin lagi ang makabubuti. Ulitin natin. Sabihin mo sa katabi mo. Palapakan natin ang Panginoon. Ha? Mga kapatid, tayo ay binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon. Bawat araw ay pagkakataon para tayo'y mapalapit sa Panginoon. Nang ako po'y maatake sa puso last year, at nitong mga
mga nagdaang mga karanasan ko, I no longer live by the years, I live by the day. At bawat araw, mahalaga. Bawat araw ay pagkakataon para lalo nating madama ang kabutihan ng Diyos sa ating lahat. Amen. Muli po, palapakan natin ang Panginoon. Magsitayo po ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya.